Alright, touchdown, Pagsanhan. Ito yung gusto kong binabalikan talaga rito eh, itong fortress na to eh. Hindi ko alam kung anong history nito, yung nakalagay dun eh. Tingnan natin, basahin natin kung anong meron dun. Tingnan natin to kung anong meron dito sa bantayan na to. Yun, Puerta Real ng Pagsanhan. Ito ay tinayo ng mga Pagsanhenyo noong 1878-1880. Yari sa adobe at apog. Sa pamumuno ni na Padre Cipriano Bac at Padre Miguel de la Puente bilang pasasalamat sa Nuestra Señor de Guadalupe. Sisilbing arko sa bukana ng Calle Real patungo sa bayan ng Pagsanhan. Isa sa ilang natitirang arko na ginawa sa panahon ng mga Espanyol. Inaayos ng 1972 to 1975 at 2014 at 2015. Arkong bato ng Pagsanhan. So yun, hindi pala yung kwento nun. Hindi na siya original dahil siyempre na ano na yan, na-restore na yan. Pero yung pinaka ano yan, yung nakatinutungtungan yan, eh iyan at yan noon simula noong unang panahon. Grabe, napaka rich ng culture ng Pagsanhan. Lalo dito, ito tingin ko ito yung bayan nila. Grabe. Ngayon lang ako nakahinto kasi nung last time na dumaan kami rito, daan lang talaga kasi nga pupunta kami Nagcarlan dun sa kaibigan ko, kay Jay. And speaking of Jay, shoutout sa iyo kapatid, happy birthday. At saka sa ano niya, kambal niya si Ate Joy, happy birthday sa inyo. Ako pa sanang dumaan dyan sa Nagcarlan kaso alanganin na. At may dala pa tayong ano, parcel. Grabe, ganda rito. Ayan o, Puerta Real ng Pagsanhan. Sensya na sa pagbabasa ko ah. Parang elementary lang eh no? Ito po isa oh. Ganda oh, grabe. Ganda rin sa Pagsanhan. Ayan, meron na lang tayong 17 minutes pag mula rito hanggang sa drop off area. Sana kaya pa tayo ng extra tip kasi 600 lang yun. Mamaya baka maawa. Sana naman kapag pinulog yung puso. Para may pandagdag pa tayo sa pababa sa Manila. Yun, sana magkaroon din tayo ng extra booking pa pababa ng Manila para hindi tayo matalo talaga. I mean, tulad ng sabi ko, hindi na ako talo sa biyahe na to dahil diba, nakapag-ikot ka na tapos may dala ka pang parcel at babayaran ka. Pero siyempre iba pa rin yung manalo ka talaga. Ihatid mo na, tapos pagbaba mo pa maya papuntang Los Baños o Calamba, eh makakuha tayo pa Manila, eh goods na goods. Time check tayo, 8:18. So meron akong schedule kay Grab ng 9 to 12. Okay lang kahit malate ako doon, kahit siguro makarating tayo ng 11. Basta 18 minutes na online tayo sa schedule na yun, hindi tayo mapoporte, hindi tayo mababayolate. Yun, bakbakin muna natin to, 16 minutes na lang. Sir, magandang gabi po. Gatid Central Mall? Central Mall, sa labas ho. Labas, okay. Ma'am, sa along highway ba kayo? Highway, National Highway. Along National Highway lang po kayo? Natakot ako. Natakot. Opo ma'am. Ang nangyari kasi ma'am, pumasok na ako sa may arko ng Santa Cruz po. Na sa may arko, andito na po ako sa pinakadulo. Sinunod ko lang po kasi yung sa Lalamove. Eh wait lang, ano po ba lugar to sir? Gatid. Barangay Gatid. Barangay Gat... Waiting shed. Saan po ma'am? Ano pong ano? Ilian? Oo. Nandito ka na. Nandito ka sa pagpinuhan mo, papasok ka sa Ilian. Iligan daw sir? Sa kabila ho yun. Kabila. Oo. Salamat sir ah. Wait lang ma'am, ano? Ikot lang po ako, kabila raw po. Labas yung unang bukanan ng Gatid yung katapat. Ang
Magkakaliwa po ako dyan sa dulo dyan. Hindi, lalabas ka ng gatid, sir. Lalabas ako, gatid. Tapos yung katapat na kalsada, ayun na yung papasok, yun yung illegal. Ito kasi ma'am yung pinaka-pin nyo. Si Antipolo, oo. Sa loob nun. Labuin kasi, labuin, hindi naman gatid. Minsan nagkakamali ang ways, nilibigaw. Lagi kayo mo order doon ma'am? Oo. Kagabi din yung order namin. Ano ba to? Umikot sa Kadubang, Kalamba. Hindi, sa may hatid kasi ako sa Taytay, sinabay ko na to. Oo, di nag-ano ka rin. Sa kabila. Kabila. Grabe rin kasi traffic po. Jam yan. Hindi jam. Sige ma'am, ako po ba lalagay? Yan na lang. Dito na lang po. Balik ka na ngayon dyan sa ano. Opo, paano? Kalamba naman ako, baka may makababa na ako Manila. Kalamba. Dire-diretso mo lang to. Opo. Kalamba. Di yung way na yan, dire-diretso tapos paglabas mo ng pila. Kaliwa, tapos dire-diretso na yun hanggang highway. Yung ano na po yun, service road na po yun. Oh. Oo. Sige po. Salamat ma'am. Sige po. Alright. Yun yung satisfied. Yung bumiyahe ka ng matindi. Pagdating dito, halos minuto lang. Yun lang. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay ng isang delivery rider. At unang-una, na-enjoy ko naman talaga yung biyahe. At dito na magsisimula yung susunod nating kalbaryo. Papunta na tayo ng Kalamba. Hindi na tayo maliligaw rito kahit wala ng ways kasi isang straight lang naman ito. Medyo mabigat to, pero wala na rin naman tayong pwedeng maisabay dito dahil wala na rin masyado nagbubuk. So simula rito sa Los Baños hanggang dun sa may Santa Cruz, nag-travel tayo ng mahigit 20 kilometers kasi 14 yun nung nasa pinagpunan ko na itong booking na to. Tapos simula rin sa pinagwaysan ko may 6.6 km, so mayroong 20.6 km simula rin sa may Santa Cruz hanggang di sa may pick up location na to. Good evening po, Ma'am Mayen. Oo. Mabilis din, no? Ba? Isang oras ka din na, wala pa. Hindi ko na po matansya rin eh. Wala naman na pong ano traffic, kaya dire-diretso po. Kaya dire-diretso. Tsaka wala rin pong kasabay. Magkano ang atin yan? Shipping. Bali, 160 po. First time ko kasi mapasok yun, taga Manila ako. Kaya hindi ako familiar sa lugar. Deliver ka lang dito sa Kalamba. Opo, may deliver po ako sa sa Santa Cruz. Layo din kung galing kang Manila. Opo, umikot ako kanina. Laguna Loop nga ginawa ko. Ikot ako ng Rizal, pababa na. Thank you. Huwag mo na kasok na. Ay, salamat ma'am. Thank you po. God bless po ma'am. Thank you po ma'am. Dapat yan, kanina pang hapon. Ang kaso, wala din ako dito sa bahay. Kaya nung pagkadating ko, sabi ko kung pwedeng i-book. Sila nag-book? Sila nag-book. Salamat ma'am. Sige, thank you. Sige po. Sabi yun. Kapag-tip pa tayo ng 40 pesos. Kain bagay na yung 40 pesos na yun. Pwede yung ipang soft drinks, ipang tinapay habang pababa ng Manila. Pero tingin ko, mahihirapan na tayo makahanap ng booking dahil ano na ngayon palakasan na ng account. Marami rin ako nakitang nakakalat na Lalamove rider na padahan-dahan na ang andar pababa ng Manila. So tingnan natin kung makakachamba pa tayo. Salamat sir. Sana makachamba pa nga. Wala, puro ano na. Puro reserve na para sa bukas.
Matawag ng anak ko. Bumakas, nakarating na rin tayo ng San Pedro, Laguna. Ayan, may kita nyo yung arko ng mga sari manok. Dahil dito na magtatapos yung Laguna Loop natin. Dahil pagdating nyo ron, pag tawid natin dun sa bridge na yon, Muntinlupa na yon. So mahigit 205 daw yung Laguna Loop, pero hindi natin natapos yung 205 dahil di man tayo pumasok ng Halahala. So makita agad tayo ng Pililya nun. So hindi natin nakita kung ano yung meron sa Halahala, pero gabi na rin naman kaya hindi na natin pinasok. Siguro sa mga susunod na panahon, tingnan natin kung anong makikita natin sa Halahala. Thank you Lord dahil isa na naman sa mga loop na pangarap ko ang nagawa ko. Siguro ang susunod na malapit na loop na pwede natin gawin is yung Taal Loop. Siguro kasama na natin si Mrs. nun. At yun, time check tayo, 11:37 at pauwi na rin ako ng bahay. Babiyahe pa rin naman ako sa Grab mamaya hanggang alas 3. Pero syempre hindi ko na isasama yun dahil masyadong mahaba na yung pinagsamahan natin. Kaya kung umabot ka sa punto ng vlog na to ay maraming salamat. At yun, mag-iingat kayo lagi at kita-kits sa next vlog. Sheesh!